Diyan mo makikita ang kawalan ng paghahanda Mm. na hindi marunong ang prosecution. Bakit ganyan? Umaasa ka sa isang sealed box, hindi nabubuksan. Madalit sabi, hindi mo alam kung anong laman yan. Mm. Whether yung laman yan makakabuti sa iyong kaso o makakasira. Hindi ba? Mm. You do not present any evidence that is destructive of your cause. Ay, hindi mo nga alam eh. Hindi mo alam. Paano nangyari noon? Estrada, yung sinasabing envelope, akala nila kung ano, nag-walk out pa yun pala. Wala pa ka-ordinary pala naman ng envelope. Mm. O parang pareho niya. Pangalawa, yung impeachment court lang magdi-decide yan. So, natatawa na. Sa totoo lang, natatawa ako sa kanila, at naaawa ako sa kanila. Mm. Unang-una, walang pera. Ano ang pera ni Duterte? Diyos ko. Natatandaan niyo, sabi ni Pingbong Vidalnea, sabi niya sa aeroplano. Mm. Nung nandun sa aeroplano niya sila at bababa natin, sabi niya, may dala ka mga pera dyan. Kasi pakainin mo yung pagbaba natin, pakainin mo yung mga kawawa naman itong mga kasama natin, mga hindi pa ito kumakain. Mm. Kung meron mang pera yan, baka a few hundreds. baka wala pa 1,000. O sabi mo na, baka 2,000. Sus Maria Joseph. Katawa-tawa talaga itong mga buwi na prosecute. Natatawa ako sa prosecution dito, nakakatawa rin yung prosecution sa kabila. Tigil mo na dyan. Actually, discuss na natin to ng isang araw na rin nakakaraan. Mm. Na dahil yan sa nangyaring hatian ng mayoriya at minoriya, ay nagkaroon ng impasse, ng gridlock, o nagkagulo sila dyan, hindi na nila magawa yung mga trabaho nila dahil umiral yung kanilang pagmamataas at umiral din yung kawalan ng kaalaman sa kanilang mga rules, pati na sa Constitution. Kaya nagsinabi natin, yung paglabas ni Senador Baton ay nagkaroon ng balasahan sa Senado, nagkaroon ng palitan ng liderato sa Senado. And at the same time, naging dahilan din upang itong gobyerno makialam at gustong arrestuin naman itong si Bato na questionable. Pero madalit sabi, nung umalis si Senador Bato, nagkaroon na naman ng girian dyan. Yung at the time majority ay gustong amyendahan ng rules sapagkat gusto nilang ang mga miyembro ay makapartisipa kahit na wala dyan at online pwede. Ang ginawa naman itong minority, para hindi magkaroon ng quorum, nag-walk out. Sabi nga natin, yung walkout, yun gawa lang ng mga bata yun. Hindi lamang gawa ng mga bata, yun ay pagtalikod sa kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Ito naman presidente noon, pwede naman ipa-arresto ang isa o dalawa para magkaroon ng quorum. Hindi naman niya ginawa. Ang ginawa nila, ginantihan nila ng boycott na mali rin. Mali rin sapagkat hindi kailangan silang boycott. Nasa mayoriya na nga sila. At trabaho nila na gawin ang kanilang mga tungkulin bilang mga senador. Pero hindi nila ginawa yan. Tuloy, nang nawala sila, nakakita ng puwang ng opening. O nagkaroon naman ng balasan dahil lumipat yung isa. Lumipat. Naging 12. At nagkaroon sila ngayon ng botohan. At nanalo naman yung mayoriya. Pero questionable rin dahil 12 lang. Pero nung lumipat pa yung isa, nagkaroon na ng bagong presidente ng Senado. Ngayon, katatapos lang yan. Ngayon na naman, meron na naman silang suliranin na
pilit nilang tutuldukan ito sapagkat hindi na naman nila maintindihan kung anong gagawin nila sapagkat sa ating saligang batas, pag ang presidente ay na-impeach at dadaan sa isang paglilitis o impeachment trial, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang mag-preside. Pero wala nakalagay doon kung ang mga ibang impeachable officers naman ang ililitisin mo, kaya ng Vice Presidente, wala naman nakalagay doon kung sino ang mag-preside sa impeachment court. Pero sa aking pananaw, logically, since wala naman nakalagay doon na yung Chief Justice at ang Senado naman ay uupo bilang impeachment court, natural na mag-preside dapat yung head na sino yung nahalal ng Senate President. Pero yung sa mayoriya, sila mismo, nagdududa sila sa kakayaan nitong Senate President nila. Dahil gusto nila abogado, ay nag-iisa lang ang abogado doon na kine-question naman ng marami. Dahil daw, hindi mo ang pinakita niya ng Senate President siya, hindi maganda dahil dinelay niya yung impeachment. Trial ni Inday Sara. Pero ako naman kung sabi ng Korte Suprema, tama naman daw. Tama naman daw yung ginawa niya. Ang mayoriya sinabi na, forthwith, ibig sabihin, hindi ibig sabihin, karaka-raka. Kailangan pagandaan. At saka isa pa, napatunayan na illegal yung articles of impeachment na tinasmin sa Senado. Madaling sabi, ito ngayon ang katanungan. Pwede bang mag-preside ang isang Senate President na hindi abogado sa impeachment trial? Sinasabi ng iba, kailangan daw abogado kasi masyadong rigid, masyadong stricto ang rules na judicial yan. Kailangan, susundin mo yung rules of court, yung mga reglamento ron, rules on evidence, rules on competency, at kung ano-ano pa. Ang pananaw ko po dyan, hindi kailangan abogado. Kasi hindi lang naman ito judicial process na tinatawag. Ito ay political process din. Kaya ibig sabihin, yung mga struktura na napaka-higpit ay hindi yung kailangan pairalin. Ang mahalaga, yung sa impeachment trial, lumabas ang katotohanan kung may kasalanan o walang kasalanan ang akusado. Yan ang mahalaga dyan. At ang kailangan mo dyan na nagpipreside, hindi kailangan abogado. Sapagkat yan namang mga procedure, pwede namang pag-aralan yan. Crash course lang ang kailangan yan. Isa pa, yan namang lahat sila dyan, halos para pareho sila, nag-preside sila yan sa Senate session. Kaya more or less may kaalaman na sila how to manage or to navigate yung impeachment trial. But for purposes of the rules on evidence, of competency, of admissibility of evidence, yan ay pwede nang ituro sa kanila o sa kanya, ang Senate President, ng mga practicing lawyer na i-hire ang office of the Senate President. Pangalawa, ang gagawin niya lang, panuorin niya lang yung mga impeachment trial na nakaraan niya. At siguradong matututo siya. Kasi maliwanag naman, may mga video tayo doon, may mga record tayo doon. You go over the transcript, when you watch the proceedings, marami ka matututunan. Pangatlo, alam po ninyo, kailangan talaga diyan isang presiding officer na walang pinapanigan, objective siya, walang bias, at may sentido komon.
common sense, may talino, at kayang-kayang i-preside yan. Eh, nagtataka naman ako dito sa mayoriya, naghahanap pa ng iba. Eh, yan si Senador Sherwin Gatchalian, Senate President ngayon. Kung makikinig ka sa mga pahayag niya, sa kanyang partisipasyon sa sesyon, sa mga committee hearing, ng kanyang mga interviews, eh makikita mo na matalino itong taong ito. At may sentido kumuha. At saka wala siyang bias. Hindi siya prejudice. Hindi siya nadadala ng partisanship. Nag-iisip, kumbaga. May sariling prinsipyo. At di naman ako nagtataka kasi itong mga kapatid nito, lahat po sila, may apat yan magkakapatid sa gobyerno. Yan si Senate President Sherwin Gatchalian, naroon yung congressman ng 1st District ng Valenzuela, kapatid niya, si Congressman Kenneth. Naroon ang mayor ngayon, na dating congressman, si Mayor Wesley Gatchalian. At yung cabinet secretary na si Secretary Rex Gatchalian. Ito pong apat na ito, lahat sila ay US educated. Sa Boston, sa Sampa, madalit sabi, eh may maganda mga background nila. At saka, ang mahalaga sa akin, itong apat na itong anak ni William Gatchalian, di King Gatchalian. Eh mukhang maganda ang pagpapalaki sa kanila kasi hindi sila mayayabang, hindi sila mga tipong self-entitled, considering na ang pamilya nila, eh, bilyon-bilyon ang kanilang ari-arian. Madaling sabi, bilyonary pamilya to, pero hindi ka makikita ng yabang sa mga anak nito. Maganda ang palakad sa kanila. Kaya, sa loob ko lang, itong mga mayoriya, mga senador, bakit pa kayo nagdududa dyan sa inyong Senate President? Una ko na, binoto niya yan. Dahil binoto niya Senate President, at alam niyo naman ang tungkulin ng isang Senate President, apart from presiding on legislative work, eh siya rin ang uupong presiding officer ng impeachment trial. At siya naman ang sinasabi ng rules nyo. Binago nyo, pero ganun pa rin. Ang sinasabi nyo doon, ang Senate President ang uupo, pero kung gusto nyo palitan, pwede. Pero hindi na kailangan. Dahil okay na itong Senate President nyo. Mabuti kung ito'y may reputasyon na magnanakaw. Wala naman. Ito'y may reputasyon na prejudice o bias, walang prinsipyo. Kagaya ng hindi ilan sa inyo na may mga kaso at ubod ng yayabang pa, kung mga asta. Ito hindi ko nakitaan na kayabangan tong si Sherwin Gatchalian. Malabanay magsalita, hindi basta pabugso-bugso, hindi kagaya ng magkapatid dyan. Ako kung yabang ng makikita natin. Tapos, madalit sabi, hayaan nyo na, ang mahalaga, magkaroon kayo ng isang presiding officer na hanapin ang katotohanan. Hindi magpapadala sa agos, sa pressure ng kung sino-sino. At titingnan niya yung totoo. Ano ba? Yan bang articles of impeachment? Batay ba yan sa tamang mga akusasyon na may ebidensya? Kasi titingnan mo, kung ako ang isa sa kanila ako mismo, pinalata ko, dismiss na natin to, kalokohan lang to, sinasayang lang natin ang oras nito. Pero, siyempre, sila nagde-design yan. Kaya, kung ako kayo, huwag na kayong maghanap pa ng presiding officer. Okay na yung presiding officer ninyo. Si Senate President Sherwin Gatchalian. Po, Attorney Sat. Kaya walang sinabi natin, yung saligang batas ay hindi naman na nag-uutos na pag ang impeachable officer ay vice presidente, ang presiding officer abogado. Wala niya. Kaya hindi na kailangan pagpilitan niya. Pangalawa, itong Senado,
dapat po kayong mag-isip na kailangan ang inyong deliberasyon dyan ay hindi mamamarkahan ng politika, ng pagkapartidista, ng bias, ng prejudice. Kailangan kung ano lang ang totoo. Kailangan makitang pantay-pantay ang pantingin nyo sa lahat ng sa dalawang panig. Hindi kayo po pwedeng kakampi. Kung ano yung totoo, dun kayo pumunta. Sapagkat dapat mawari nyo na, ma-realize nyo na yung impeachment trial na yan ay mapanganib sapagkat yan ay nagdulot na nga ng paghahati-hati ng mga Pilipino ng iba't ibang grupo. At there are inflamed passion already. At maaaring ito ay magdala sa atin sa isang rota na delikado at catastrophic. Sabi ko nga sa artikulo natin. Kaya kailangan ayusin yun. Kailangan hindi ka mamantsahan ng impeachment trial ng kawalang-hiyaan, ng irregularidad, ng politika. Kailangan maayos. Kung baga sa karpintero gumagawa ng bahay. Kailangan tama ang hulog po. Otherwise, maniwala kayo. Baka pumutok ka sa mga mukha ninyo. At magkaroon na naman tayo ng hindi natin gusto mangyari. Na palagi nangyayari naman na hindi na tayo natuto. Ayan po ang ating masasabi niya. Kaya trabaho na kayo. Umpisahan nyo na ang trial na yan. Unang-una, kahit tayo niya, kung ipatawag siya, wala siya magagawa. Pag hindi siya sumipon doon, contempt siya. Ngayon, kung ako naman ang prosecution, ayaw itong tumistigo. Gusto nyo, titistigo para sa inyo. Ayaw nga tumistigo. Pipilitin nyo, may inis na sa inyo yan. Ayaw tumistigo yan, siguro dahil alam niya na mali yung ginawa niya. Pag pinito pa yun sa, binasira na ang kaso nyo. Kaya, kalimutan niya na yung sheriff, gaya ng sinabi natin. Yung ginawa ni Inday Sari, naliwas sa paniniwala ng iba. Tama, wala sa wasto. Sapagkat kung hindi niya ginawa yun, maniwala kayo yung karahasan doon, maraming mamamatay doon. Kasi nga, nandun na yung mga pulis, armado, mambabaril na yun. Kaya kailangan, somebody has to stop that sheriff from pursuing his order of demolition, which at the time was illegal. Bakit illegal? Dapat 30 days. May grace period ng 30 days yun. Bago mo mapatupad yun. Kasi bakit binibigyan ng 30 days? Wala mo yung magpapasan for reconsideration. Pangalawa, kailangan bigyan mo ng pagkakataon. Itong mga settlers na maganap ng malilipatan. O ang gobyerno, pwede yung pumasok at hanapan sila. Hindi basta palalayasin sa kanilang matagal lang tinitiraan kahit nasabihin mo na illegal. Mga tao yan. Hindi naman yung mga animals na they can go to the wilds. Kaya kalimutan niyo na si Sherry. Puputok sa mukha niya yan. Alam po ninyo, wala makakapagsabi ko. At tatapos kagad, hindi. Maraming mga dahilan kung bakit ang isang kaso ay nag-delay. Ang hindi kahandaan o kawalan ng testigo. Pinatawag mo, hindi tumating. At wala nang ibang testigo, postpone niya. Kung nagka-diferensya yung
mga lead prosecutor o lead defense lawyers na siya ang assigned na humawak ng isang particular na testigo na siya magpipresenta o kaya magpo-cross-examine. O kaya naman, yung mga natural calamity, kung biglang bumagyo, biglang bumaha, okay, biglang mag-earthquake, maraming kadailanan. Kaya hindi mo tayo nakakasingero. Bibigay ka lang ng timeline. Pero we're not sure whether ma-obserbahan yun. Pero kung ako tatanungin nyo, given the fact na wala namang kaibidensya, madali lang talaga matatapos siya. Bakit kanyo? O biro nyo, out of 29 witnesses ng prosecution, 25 doon, mga testigo din ng depensa. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung testigo mo ay gagawin testigo rin ng depensa. Ibig sabihin, yung akala mo na makakasira sa depensa ay hindi mangyayari sapagkat kinukuha niya rin na testigo pabor sa kanila. O paano mo ngayon, paano ka mananalo? Testigo mo, testigo rin nila. You're funny. Ay, nakapalibasa kasi wala mga practice itong mga ito Ito naman mga pumasok. Hindi ko naman masisisi kung bakit hindi papasok. Magandang propaganda sa kanila, maganda sa kanila litigation. Lagi sila nasa dyaryo, nasa media, makakatulong sa kanilang practice. Kahit siguro alam nila na wala namang kalaban-laban yung kaso niya, pero sama na rin sila. Pero wala akong mangyayari talaga yan. Maniwala kayo. Diyan mo makikita ang kawalan ng paghahanda na hindi marunong ang prosecution. Bakit ganyan? Umaasa ka sa isang sealed box, hindi nabubuksan. Madalit sabi, hindi mo alam kung anong laman yan. Whether yung laman yan makakabuti sa iyong kaso o makakasira. Hindi ba? You do not present any evidence that is destructive of your cause. Ay, hindi mo nga alam Hindi mo alam. Paano nangyari noon? Yung sinasabing envelope, akala nila kung ano, nag-walk out pa yun pala. Wala pa ka-ordinary pala naman ng envelope. O, pareho niya. Pangalawa, yung impeachment court lang magdi-decide niyan. So, sa totoo lang, natatawa ako sa kanila, at naaawa ako sa kanila. Unang-una, walang pera. Ano ang pera ni Duterte? Diyos ko. Natatandaan niyo, sabi ni Pingbong Vidalnea, kasama niya sa aeroplano. Nung nandun sa aeroplano niyo sila at bababa natin, sabi niya, may dala ka mga pera dyan. Kasi pakainin mo yung pagbaba natin, pakainin mo yung mga kawawa naman itong mga kasama natin, mga hindi pa ito kumakain. Kung meron mang pera yan, baka a few hundreds. Baka wala pa 1,000 o sabi mo na, baka 2,000 sa Mariosep. Katawa-tawa talaga itong mga buhay na prosecute. Natatawa ako sa prosecution dito, nakakatawa rin yung prosecution sa kabila. Unang-una, yan si Tulfo. Oy, Erwin. Walis ka na dyan. Hindi ka dapat na-reaksi na akusahan ka Bakit na pinagpipilitan mo sarili mo dyan? Pangalawa, dito sa TikTok. Yes. May nagtatanong sa akin, Sir, sino ba ang close mo dyan sa Senado? Walang close mo sa akin. Pinapakita ko na nga sa inyo na kilala man kita o hindi. Kaibigan man kita o hindi. Kakampi man kita o hindi. Sa pananaw sa politika at sa ideolohiya. Pag ikaw ay mali, talagang mali ka. Mabibintay ka dito sa programa natin. Pag tama ka, mapupuri kita. O tingnan yan, magbigay mo kayo ng halimbawa, bakit wala tayong kakampi? Natatandaan niyo si Soto? Hindi ba, pinuna natin ang gusto nito, pinulaan natin dahil kung murahin niya yung Suprema.
Criticize siya. Sabi ko, hindi ka abogado. Pinaki ka na. Kung makaasa ka, alam mo, abogado ka samantalang narinig mo lang naman yan sa mga abogado mo. Mm. Hindi ka abogado, huwag mong pakialaman yan. Huwag mong ikalat ang iyong kamangmangan sa larangan ng batas. Hindi ba, banat ko yun, ha? Masakit ko yun, kung tutusin. Pero nung dinidimanda naman siya, na panagutin sa kanyang mga masasakit na salita laban sa Korte Suprema, ang sabi natin, hindi po pwede. Huwag mong parusahan yan sapagkat yan si Soto, kahit na nagkakalat ng kanyang kamangmangan, yan ay kasama sa freedom of speech and of the press. Kalayaan niya yan magpayag kahit na mali. Kahit na ihayag niya yung kamangmangan niya. Kalayaan pa rin yan. Hindi po pwedeng parusahan yan. O, hindi po ba? O, kagaya niyan, yung si Getzel yan, nandiyan sa mayoriya yan. Pinupuna rin natin na mayoriya, kahit yung minorya. Pero, dahil pinagdududaan siya, o parang ayon sa kanyang presiding officer, o yung artikulo natin, papatunay sa inyo, na kung anong tingin kong tama, doon tayo. Sa tingin natin pwedeng-pwede itong presiding officer. Kaya di ba sabi ko sa artikulo, isang karangalan ang maging presiding officer, makasaysayan. At hindi dapat tanggalan ng isang senador na naging Senate President ng pagkakataon na mailagay siya sa kasaysayan ng bansa na siya nag-preside sa impeachment trial at mabigyan ng karangalan. Huwag natin tanggalin sa kanya, lalong-lalo na, gaya ng sinabi natin, lumalabas na matalino, may sentido ko mo, hindi naman nagpapakita ng bias, hindi man mayabang, wala kang maipuna sa kanya, hindi kagaya ng mga ibang narya. Puro yabang, yabang dito, yabang doon, wala namang laman. Hindi po ba? So, kaya, wala akong close. Lahat yan open season. Pag nasa tama ka, maniwala ka, I will praise you and defend you to high heavens. But if you're wrong, believe me, there will be hell for you. Nako. Talaga naman kung presidente natin, hindi na talaga natuto ito. Hindi ka na natuto. Alam po ninyo, isang tungkulin ng isang presidente na ipangalakal ang ating bansa, ibenta na maganda, mag-invest kayo dito, okay yan. Ang problema ho, marami siyang trabaho ngayon dito na nangangailangan ng kanyang atensyon. Wala na akong ginawa kundi palagi galing sa Canada, pupunta Canada naman, pupunta ngayon saan ba siya galing dati? Sa Japan, sa Russia, kung saan Tapos ang dami niya sinasabi sa atin na may investment. Wala naman, kahit isang, wala tayo nakita. Otherwise, kung meron, sana pinagmalaki na nila. Wala naman sila sinasabi. Kaya nga bagsak ang ekonomiya natin. Pangalawa, ang laki ng problema natin dito. Nagkakahati-hati na nga tayo dahil sa kagagawa ni Fed at pamumulitik niya. Tapos meron pa tayong earthquake. Hanggang ngayon, maniwala ba kayo? Meron nung nag-text sa atin. Yes. Yung isang araw, Jensen victim. Sabi niya, humingi siya ng tulong kasi daw yung isang structure doon sa bahay nila, nag-imana, basta madaling sabi, ang nabigay lang daw ng DSWD ay 5,000. Kung maaari daw itulungan natin siya. Kaya sabi natin, sige, i-return kita sa mga senador, sa mga kaibigan natin dyan, whether close or not, basta ang trabaho natin, i-refer ko kayo. Kasi kung sa akin kayo aasa, wala na tayo sa Malacanang, ang mga ibibigay ko lang tulong sa inyo, pakiusapan natin yung mga may kakayahan, may tungkulin, na yun ang kanilang trabaho, tumulong sa inyo. Ibig sabihin, kulang. Hindi sapat ang binibigay ng tulong sa mga biktima ng earthquake dyan sa Jensen. Kaya sa halip na tayo maglakbay kung saan-saan, sa halip na mag-focus tayo sa impeachment para lang siraan si Inday Sara, sa halip na itago natin
sa pamamagitan ng hindi pagtawag, pag-imbestiga dun sa mga tinuturo ng mga resource persons na nagnakaw ng pera ng bayan at utang, eh, tayo ay mag-concentrate sa pagtulong din sa mga earthquake victims, sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan upang mahinto ang pangunahing yung tumataas ang presyo. Yun ang dapat eh. Pero ang problema, wala eh. Enjoy while in power at the expense of the taxpayer. O, yun yan. Pwede, sa totoo lang, yun ang sinasabing dahilan para pumunta siya ron. Mm. Pwede naman nung gawin yun. Pwede naman niyang iutos yun sa foreign secretary. Pwede iutos yun sa ambassador. Lahat yun ay pwedeng gawin eh. Bakit ba yung paa mo, Mr. President, para magkakasakit ka kung hindi ka alis ng bansa para magliwaliw? Hindi po ba? Mali eh. Mali. Ayan. There's a court order. Is she above the law? Just asking. The sheriff is only doing his job. Hindi ka nakikinig eh. Ilang beses ko nang diniscuss yan. Illegal nga yung ginagawa niya. Kahit may court order, hindi pang pinal, may 30 days reprieve pa. Mm-mm. You listen very carefully.